Ang pag-uusapan naman natin sa video na to guys, no? About naman sa manipulation, no? Kasi sa panahon natin ngayon, marami ang mga tao na naiingganyo sa paggawa nito, no? Na minamanipula na nila yung buhay ng kapwa nila, no? Ang mga tao na gumagawa ng ganito, no? Ito yung mga narcissistic people, mga witch at saka wizard. Ito talaga ang gawain nila, no? Kasi gusto nila magkaroon ng power sa kapwa nila. Gusto nila mag-overrule sila sa kapwa nila, no? Sila ang mga mangingibabaw sa mundong ito. Kaya ang gagawin nila, mamanipulahin nila yung kapwa nila, no? Pero itong mga gawain na ito guys, no? Ito ay salungat sa kalooban ng Diyos sa atin, no? Kasi tayo, bilang mga tao, binigyan tayo ng Diyos ng free will para malaya tayo kung ano ang gusto natin gawin sa buhay natin. Malaya tayong pumili, malaya tayong makapag-decisions kung anong gusto nating mangyari sa buhay natin, no? Kaya ang manipulation na ito ay contrary ito sa will ni God sa atin, no? At ito ay kinoconsider na witchcraft, di ba? Kaya ito ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos, no? Kasi anong sabi dito sa Proverbs chapter 15 verse 9, "The way of the wicked is an abomination to the Lord, but He loves him who pursues righteousness." Diba? Nakasaad dito, ang paraan daw ng mga makasalanan na tao o masasamang tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos, pero mahal daw ng Diyos yung gumagawa ng tama, gumagawa ng matutuwid sa mundong ito, no? Taliwas sa mga gawain ng mga evil na to na mahilig magmanipula sa kapwa nila, no? Itong manipulation na ito ay naiinisigad dito, no? Kasi ang manipulation na ito, itong mga manipulator na ito, itong mga narcissistic people, mga witch at saka wizard, gusto nilang kontrolin yung mga choices nyo sa buhay, yung mga decisions nyo, yung mga aksyon na gagawin nyo sa buhay ninyo. Gusto nila sila ang magpapatakbo, no? Gusto nila kung ano yung gagawin mo, sila ang magdidikta sa iyo sa pamamagitan ng witchcraft at saka spells, magkakasila ng spells at saka witchcraft sa inyo para lahat ng gagawin ninyo naaayon sa kagustuhan nila. O diba, napaka-evil na gawain kayo, walang kamalay-malay na minamanipula na pala kayo, no? Pati yung pag-ihi nyo, pagdumi nyo, pati yung mga kinakain nyo, minamanipula na ng mga evil na mga tao na to kung anong gusto nila na kainin nyo, kung anong gusto nila na gawin nyo, kung gusto nila na umatsing kayo, aatsing kayo, kung gusto nila na kamutin nyo yung ulo nyo kasi makati magkamot kayo, ganon sila kasama, no? Ganon sila ka-obsess, diba? Ganon sila kahibang, no? Lahat na lang gusto nilang ipagawa sa'yo, gagawin mo, kaya ikaw na walang kamalay-malay, na may namanipula ka na pala ng kapwa mo, susunod ka talaga kasi wala kang kaalam-alam. Nagpapasalamat na lang ako kasi ako, binigyan ako ng discernment ni God, binigyan ako ng pangunawa ni God para ma-discern ko na ako ay minamanipula na pala ng tao, no? Katulad na lang sa mga nagiging experience ko, no? Dahil ako hindi mapasunod ng tao kasi nadidiscern ko sila. Kung lahat na lang kapag ako ay lalabas, kahit may bibilihin lang ako sa tindahan, may mga nakikipagtagisan ng energy kasi gusto nila. Halimbawa, bibili ako ng ulam. Gusto nila yung ulam na yun ang bibilhin ko. Nadidiscern ko sila, no, na gusto nila ganung ulam ang bibilhin ko, no. Kaya ako sinasalungat ko sila, no. Sa mga grocery items, gusto nila ganitong brand yung bibilhin ko. Nadidiscern ko sila. Kaya ang ginagawa ko, sinasalungat ko sila, no. Kasi nauunawaan ko na gusto nila akong manipulahin, no. So ngayon guys, no, kapag kayo hindi kayang manipulahin ng mga evil na tao na to, ang gagawin nila, gagawin kanilang target, di ba? Magkakaisa pa naman yan sila, no, kasi yan sila ay may communication sa isa't isa. Itong mga witch na to, itong mga wizard na to, mga agent ni Satan, may connection yan sila sa isa't isa, no. Halimbawa, hindi kanila mapasunod sa kung ano man yung gustong ipagawa nila sa'yo, mamanipulahin kanila emotionally, mamanipulahin nila yung behavior mo. Kasi ako, danas na danas ko ito, no. Ipintasan nila yung kakanin ko, sasabihan nila ng mahal, samantalang napakamura ko lang magtinda, no. May mga free pa minsan, no. Tapos, minsan naman, imbawa na lang dyan, nagtitinda kasi ako, no. Minsan, aasarin nila ako, no. Halimbawa, ang layo ko na, tatawagin nila ako pabalik, tapos pagdating ko doon sa bahay nila, isang piraso lang pala yung bibilhin. As gusto kang asarin, gusto ka lang nilang galitin kasi gusto nila manipulahin yung behavior mo. Minsan naman, tatawagin ka nila kasi bibili sila, tapos pag andun ka na sa kanila, wala talagang bibilhin, no? Kasi gusto nga nila manipulahin yung emotions mo, manipulahin yung attitude mo, gusto nila sirain yung attitude mo. Halimbawa na lang, kung ikaw sobrang bait ka, no, ito talaga yung target nila, no, na gusto nilang manipulahin yung mga tao na mababait kasi gusto nila sirain yung karakter mo. Gusto nila matulad ka sa kanila na evil, di ba? Gusto nila kung ano ang laman ng puso nila, ganun din ang laman ng puso mo. Kaya ang gagawin nila, aasarin kanila, gagalitin kanila,
or kung ano-ano yung gagawin nila sa iyo, no, para mamanipula lang yung character mo, no. Kadalasan ng mga tao na kayang-kayang manipulahin ng mga agent ni Satan na to, no, itong mga tao na mga attention seeker, no, kasi ang mga tao na mga attention seeker naghahanap ng validation mula sa ibang tao, kayang sumunod yan kahit anong ipagawa sa kanila, makakuha lang ng attention, makakuha lang ng validation, kasi sila ay mga people pleaser, mapi-please lang nila yung tao, gagawin nila lahat, no, kaya kaya silang pasunurin ng mga witchcraft na to, itong mga manipulator na to, kaya silang pasunurin, no. Yan ang mga tao na madaling manipulahin ng mga manipulator na ito, no. At saka pangalawa naman, si God ay galit siya sa manipulation, kasi ang manipulation na ito ay nag-i-involve ng deception, no. Kumbaga, itong manipulator na ito, kaya nilang magsinungaling, kaya nilang magdrama para lamang makuha nila yung gusto nila doon sa tao, no? Para lamang mapaniwala nila yung tao, para lamang mamanipula nila yung tao, mapaniwala nila yung tao, kaya nilang magsinungaling, kaya nilang dramahan yung kapwa nila, no? Mga artistahin itong mga ito, no? Gagawa-gawa ng kwento, gagawa-gawa ng drama, para lamang mapasunod nila or mamanipula nila yung kapwa nila. Kaya yan ay kinakagalit ni God, no? Kasi alam naman natin na ang pagsisinungaling ay isang kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ang pagpapanggap, ang pagsisinungaling ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos yan, no? At saka, sabi dito sa Proverbs chapter 15 verse 26, the thoughts of the wicked are an abomination to the Lord, but gracious words are pure. Na ibig sabihin, yung isipan daw ng mga masasamang tao ay yung mga evil thoughts ng mga masasamang tao, no, ay kasuklam-suklam yan sa paningin ng Diyos, no. Pero yung mga mababait na pananalita ng tao ay ayan ang dalisay sa paningin ng Diyos, no. Pure yan sa paningin ng Diyos, no. Hindi tayo pinapayagan ni God na mag-practice tayo ng witchcraft na to, no. Itong spells na kinakas nila sa tao para lamang manipulahin nila ang tao, kasi kayo wala kayong kamalay-malay, no. May mga kapitbahay kayo na witch at wizard, may mga kakilala, mga kaibigan kayo mga witch at wizard, wala kayong kaalam-alam na ganun sila, hindi nyo alam, ginagamitan na pala kayo ng spells para patakbuhin ang buhay nyo, no. Para sila na yung magdidikta sa inyo kung anong gagawin nyo sa bawat araw, kung anong kilos yung gagawin nyo, kung anong aksyon yung gagawin nyo. Sila na yung magpapatakbo sa buhay nyo. Kahit yung mga kinikita nyo, kayang manipulahin nyo. Kahit yung oras nyo, kayang manipulahin ng witch at saka wizard na to, dahil nga sa witchcraft nila, dahil nga sa spells na kinakas nila. Ako, no, danas ko to, no, na pati oras ko minamanipula. Kapag ako nagtitinda, tapos may mga gustong bumili, tinatagalan nila yung ano, no, pagbayad, no. Halimbawa, bibili sila tapos kukuha pa, ang tagal-tagal nilang kumuha ng pera, no, inabutan ng ilang minuto. Mamalayan mo na lang, ang bilis ng takbo ng oras mo. Kaya nilang manipulahin ang oras niyo, maniwala kayo sa akin, no. Lahat ng gusto nilang ipagawa sa iyo, kapag ikaw wala kang alam na minamanipula ka na pala, kayang-kaya kang pasunurin ng mga witch at saka wizard na to, dahil nga sa witchcraft at saka spells na ginagamit nila. Ayan ay mahigpit na ipinagbabawal ni God sa atin na huwag tayong mag-practice ng witchcraft, no. Basahin ko sa inyo sa Deuteronomy chapter 18 verse 10. There shall not be found among you anyone who burns his son or his daughter as an offering. Anyone who practices divinations or tell fortunes or interpret omens or a sorcerer or a charmer, or a medium, or a necromancer, or one who inquires of the dead, for whoever does these things is an abomination to the Lord. Malinaw na hindi tayo pinapayagan na mag-practice nitong divinations na ito, no, itong mga sorcerers na ito na nga yung witchcraft, yung pagpapractice ng mga magic arts na yan, yung witchcraft, diba? Yung pagkakas ng spells, mahigpit na pinagbabawal ng Diyos, kasi yan ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos, no? Pangatlong dahilan kung bakit galit si God sa mga gumagawa ng manipulation na to or mga manipulators na to, dahil itong gawain na ito ay gawain ng mga selfish na tao, diba? Mga tao na mga makasarili, no? Ang iniintindi lang nila yung sarili nila, no, hindi nila iniintindi yung kapakanan or damdamin ng kapwa nila. Kung hindi, ang iniintindi lang nila, gusto nila magkaroon ng power sa iyo kasi gusto nila mas magibabaw sila sa iyo, gusto nila mas maging superior sila kaysa sa iyo, no. Yan ang purpose nila kung bakit minamanipula nila yung kapwa nila. Halimbawa na lang diyan, nakikitaan kanila na ikaw ay nakakakuha ka ng maraming favor, or marami kang kakayahan, marami kang talent, na nagtatribe ka na sa buhay mo, ang gagawin nila, manipulahin ka nila, no? Katulad na lang sa akin, no? Yung pagbibusiness ko, yung
alam ko may ano kasi ako, no, may page ako ng business ko, no. Ang daming stalker ng aking page, no. Alam ko kung bakit, no, gusto nila akong hadlangan, no, gusto nilang i-block yung blessings ko, no. Gusto nila walang mangyari sa buhay ko, kaya alam ko talagang ang daming stalker sa page ko kasi iba ang desires nila, no. Iba ang tumatakbo sa isip nila, no. Nababasa ko talaga yung mga tao na may mga evil desires, no. Kaya ang daming stalker sa page ko, at saka nararamdaman ko, no, yung business ko hindi na nakakakuha ng order, no, kasi nga maraming mga stalker, maraming mga tao na nagkakas ng spells, gumagamit ng witchcraft para walang mangyari sa buhay ko, no. Hinahadlangan nila para hindi ako magkaroon ng success, no, kasi itong mga evil, mga agent ni Satan na ito, kaya kanila minamanipula kasi natatakot sila kung ano ang mangyayari sa iyo, kung ano yung success na pwede mong matamo kapag ikaw ay gumagawa ka ng sarili mong desisyon, sarili mong mga choices sa buhay mo, no, na pwedeng maging dahilan or pwedeng maging daan para maging successful ka sa buhay. Natatakot sila na mangyari sa iyo yun, kaya ang ginagawa nila bago pa man mangyari yun, hahadlangan kanila, ibablock kanila kasi takot sila sa success na pwede mong matamo kapag ikaw ay hindi nila kayang manipulahin, kapag ikaw ay nasunod mo ang gusto mong gawin sa buhay mo, nasunod ang mga decisions mo sa buhay mo, nasunod ang choices mo sa buhay mo, at ikaw ang nasusunod sa mga actions na gagawin mo sa buhay mo, no? Kaya sana maging aware tayo, guys, sa mga gawain ng mga manipulators na ito, para hindi tayo basta-bastang mamanipula nila, no? Para hindi tayo mahulog sa trap ng mga agent ni Satan na to, no? Sana magkaroon tayo ng discernment, no? Sana ipag-pray natin kay God na bigyan tayo ng discernment para hindi tayo mahulog sa trap ng mga agent ni Satan na to, para hindi tayo kayang manipulahin, para malaya tayong makapagdesisyon sa sarili natin, malaya tayong pumili sa mga choices na gusto nating gawin sa buhay natin, para malaya tayong makagawa ng hakbang or mga aksyon sa sarili natin, no? Hindi yung minamanipula tayo ng iba, no? At saka kayo naman na mga manipulators kayo naman na mga agent ni Satan na mahilig magmanipula. Anong sabi sa inyo dito sa Revelations chapter 21 verse 8? But as for the cowardly, the faithless, the detestable, as for murderers, the sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. O maliwanag na nakasaad dito, kayo na mga nagpa-practice ng witchcraft, di ba? Nabibilong kayo sa mga sorcerers, no? Kayo na nagpa-practice ng witchcraft, kayo na nagkakas ng spells, nagpa-practice ng magic arts, saan ang lugar ninyo, ang portion ninyo doon sa lake of fire, di ba? Sa hell ang punta ninyo, no? Yan ang tinatawag na second death kasi forever torment yan, no? Forever na punishment sa inyo, as in habang buhay na parusa sa inyo. Kayo na gumagawa ng mga kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos, kayo na gumagawa ng masasama sa paningin ng Diyos, ang punta ninyo doon sa hell, no? Second death siya kasi mamamatay na nga yung physical body ninyo dito sa lupa. Pagdating doon sa kabilang buhay, mamamatay ulit yung katawan nyo, no? Kasi pahihirapan kayo, di ba? Isipin nyo pa lang yung hell, napakainit niyan, di ba? Imagine niyo na lang, guys, no? Na ang paggawa ninyo ng samaan dito sa mundo na ito, no? Hindi magtatagal yan kung kayo man tingin ninyo powerful kayo, tingin ninyo nangingibabaw kayo sa mundong ito kaysa sa ibang tao, no? Ayan ay temporary lang yan, hindi naman panghabang buhay yan. Sana ma-realize ninyo na yung power na hatid ng witchcraft ninyo, pansamantalang desires of the flesh ninyo, no? Pansamantala lang yan, temporary lang yan, kasi tayo, lahat tayo, sa ayaw at sa gusto natin, mamamatay tayo, no? So, yung witchcraft ninyo na may hatid na power sa inyo, hindi yan panghabang buhay, kung hindi pansamantala lang yan, habang nabubuhay pa kayo. Pero, pagdating nyo sa kabilang buhay, tingnan nyo naman kung ano ang magiging punishment, no? Itatapon kayo sa hell. Ayun ay panghabang buhay na parusa. Imagine nyo pa lang, napakainit ng hell na yon, habang buhay kayo napaparusahan doon. Itatapon kayo doon sa hell habang buhay, as in wala nang ligtas doon. Pag magdudusa kayo, magtitiis kayo ng habang buhay doon, ano bang pipiliin ninyo? Yung gumawa ng tama o yung mag-practice ng witchcraft na pansamantala lang yan na magbigay ng kaligayahan sa inyo kasi feeling ninyo powerful kayo. Kapag gumamit kayo ng witchcraft, powerful kayo, 'di ba? May power kayo laban sa kapwa ninyo. Nangingibabaw kayo laban sa kapwa ninyo kasi may power na hatid yung witchcraft ninyo, which is temporary lang, no? Kaya sana, guys, no?
piliin natin na gumawa ng tama sa mundong ito, no, para balang araw kapag nasa kabilang buhay na tayo, alam natin kung saan ang punta natin kapag ang ginagawa natin sa mundong ito, namumuhay tayo ng tama, namumuhay tayo ng naaayon sa kalooban ng Diyos, no? Namumuhay tayo ng naaayon sa mga salita ng Diyos para alam talaga natin na balang araw ang reward natin, magkaroon tayo ng eternal life at doon sa kaharian ng Diyos ang punta natin, no? Sana guys, no, ma-realize na natin yan bago pa mahuli ang lahat, no? So, hanggang dito na lang yung aking video. Sana may natutunan kayo sa akin sa araw na to. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!